May malaking pagkakaiba sa pagitan ng panandaliang kagalakan at pangmatagalang kaligayahan. Ang halimbawa ng panandaliang kagalakan, yun bang naghahabol ka ng mga bagay. Bakit? Kapag kasi nawala ang mga bagay na yon, hindi ka na rin masaya. Kaya sa videong ito, tutuklasin natin ang 11 simpleng paraan upang ma-boost ang happiness natin. Number 1, maging mapagpasalamat. Magandang halimbawa natin dito na mapupulutan natin ng aral ay ang tungkol sa mga kitongin. Inilalahad ng Biblia na nakasalubong ni Jesus ang 10 lalaki na may nakapandidiring sakit na ketong. Tinawag ng 10 lalaking yun si Jesus para pagalingin sila. Ang iniutos ni Jesus, magpakita kayo sa mga saserdote. Sinunod ng mga kitongin ang utos ni Jesus at habang sila'y paparoon, kanilang nakita at nadamang gumaling sila. Siyam sa pinagaling na kitongin ang nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit ang isang kitongin ay bumalik upang hanapin si Jesus. At nang matagpuan si Jesus, siya ay sumubsob sa kanyang paanan. Ano pat nagpasalamat sa kanya. Bilang sagot ay sinabi ni Jesus, hindi ba 10 ang napagaling? Nasaan ang 9 na iba pa? Wala na bang ibang bumalik para pumuri sa Diyos bukod sa taong ito na ibang lahi? Nakuha natin ang punto na may malaking pagkukulang ang taong hindi marunong magpasalamat. Hindi sila tumanaw ng utang na loob. Tunay na isang simpleng salita, ang salamat. Napakadaling bigkasin ito at napakaraming pagkakataon upang gawin yon. Pero bakit hindi natin masabi? Napansin mo ba nung nagsabi ka ng salamat sa tao? Anong naramdaman mo nung sinabi mo yon? Siyempre masarap sa pakiramdam. Gratitude is a powerful emotion that can significantly elevate your levels of happiness. Ang pagiging mapagpasalamat ay napatunayang talagang nakapagpapasaya. Number 2, huwag kang maghabol ng mga bagay. Alam mo, the more na naghabol ka ng mga material na bagay, the more na maging miserable ang buhay mo. Bakit? Mapapabayaan mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Mapupuyat ka na sa kakatrabaho. Mabaliwala mo ang pamilya mo dahil may inaasikaso ka pang ibang bagay. Sinabi ko ito sa'yo dahil naging biktima ako nito. Palagi akong naghangad ng mas marami pa. Pero nung nakuha ko ang mga bagay na yon, masaya naman ako. Pero sa panandalian lang. Tapos iba na naman ang hinahangad ko. Pero alam mo ang mas magandang gawin para sumaya ka? Dapat experience ang ipasok mo sa ulo mo. Halimbawa, naghahangad ka ng maraming bagay. Huwag kang mag-focus sa mga bagay. Mag-focus ka sa mga ginagawa mo na may hatid na aral sa buhay mo. Dahil sa paghahabol mo sa mga bagay, marami kang matutunan sa buhay. Pwede rin mag-travel ka para the best na experience. Kasi ang mga bagay ay madaling maluluma, masisira, at mawawala. Pero ang experience, hindi yan malilimutan. Maging isang mahusay na guro pa yon sa buhay mo. Number 3, mag-exercise ka. Kung ang ehersisyo ay tableta, ito na siguro ang pinakamadalas iresetang gamot sa mundo. Sa lahat ng bagay na makabubuti sa ating kalusugan, isa ang ehersisyo sa talagang kapaki-pakinabang. Alam naman natin, di ba, na kapag healthy tayo, masaya tayo. Sino ba naman ang matutuwa kapag may sakit tayo? Di ba? Kung tayo ay aktibo, magiging mas maligaya, masigla, at produktibo tayo. Magiging mas malinaw rin ang ating isip. Kung sasabayan pa ito ng tamang pagkain, makukontrolin natin ang ating timbang. Hindi naman kailangang sobra-sobra ang ehersisyo para maging epektibo. Ang regular at katamtamang ehersisyo, mga ilang beses bawat linggo, ay makatutulong ng malaki. Sa katunayan, nakakatulong ang ehersisyo na mabawasan ang depresyon at anxiety. Ang ehersisyo ay kapaki-pakinabang sa lahat, anuman ang kanilang edad. Malaking bagay na kung maglalakad ka. Sa halip na sumakay kung malapit lang naman ang pupuntahan mo. Naaawa nga ako ngayon sa mga bata eh. Palaging hawak nila ang cellphone. Hindi na sila physically active. Hindi na sila tulad natin noon na palaging naglalaro sa labas. Pero kung may edad ka na o may sakit ka at hindi ka sanay mag-ehersisyo, kumonsulta ka muna sa doktor. Makatutulong kasi ang pag-ehersisyo kahit sa mga may edad para mapanatili ang iyong bone mass at ang lakas ng iyong kalamnan. Number 4, maging kontento. Tandaan mo, isa lamang proteksyon ang pera. Kailangan natin ang pera para mabuhay. Pero hindi tayo dapat maging sakim. Dahil ang sakim ay walang kasiyahan. Mag-provide tayo sa pamilya natin sa material na paraan. Ngunit hindi ito ang dapat na maging pangunahing tunguhin sa buhay. Dapat na mauna ang espiritual na mga bagay. Binababalaan tayo ng salita ng Diyos na ang paghahabol sa mga kayamanan ay maaaring magdulot ng espiritual na kapahamakan. Nagpapayo ang Biblia dahil wala tayong dinalang anuman sa mundo at wala rin tayong anumang mailalabas
Kaya maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain at damit. Hindi ito nangangahulugan na ang mga tao ay hinihilingan na sadyang mamuhay sa kahirapan. Ngunit tinutulungan tayo ng Diyos na makita kung ano talaga ang material ng mga pangangailangan. Pagkain, damit, at tirahan. Kung taglay natin ang mga kinakailangan sa buhay, hindi tayo dapat maghabol ng walang katapusan sa mas mataas na pabantayan ng pamumuhay. Kapag nag-iisip ka na bumili ng isang bagay o tumanggap ng karagdagang trabaho, makabubuting tanungin muna ang iyong sarili. Talaga bang kailangan ko ito? Kung hindi mo kailangan, huwag mo nang bilhin. Number 5, huwag kang mag-focus sa mga problema. Sa araw na ito, December 11, 2023, medyo nasaktan ako sa pangyayaring na-hack ang Facebook page ko. Problema na yon kasi may earnings ako doon na hindi ko makuha at monetize rin ang page na yon. Pero nagre-record pa rin ako ngayon dahil ayoko mag-focus sa problema. Ina-apply ko ang sinabi sa Kawikaan 17:22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, pero ang pagkasira ng loob ay nakauubos ng lakas. Ang pagiging masaya ay makakatulong para makayanan ang problema. Kapag kasi palaging problema ang nasa isip mo, magkakasakit ka. At paano ka magiging masaya kung may sakit ka? Kung magpo-focus tayo sa mga problema, laging pangit ang araw natin. Ayoko munang isipin kung maibabalik ko pa ba ang page ko o hindi. Ang lagi kong pinagpukusan ay buhay pa ako. Marami pa akong magagawa. Kapag kasi hindi natin maalis-alis ang pag-aalala, kapag palagi nating iniisip ang problema, naiisip natin ang mas malalang sitwasyon. Kaya wag na nating dagdagan ang ating alalahanin. Wag na muna nating alalahanin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. At baka hindi naman mangyari. Sayang lang ang buhay. Number 6, magpakita ka ng kabaitan. Alam mo, talagang ang nakapagpapatibay at nakaaaliw ang isang gawa ng kabaitan. Kapag alam nating may nagmamalasakit sa atin, natutuwa tayo, di ba? Dahil gusto nating lahat na pagpakitaan tayo ng kabaitan. Dapat nating linangin ang magandang katangiang ito. Marami ng masasamang tao ngayon. Huwag na tayong dumagdag. At isa pa, parang bumirang ang kabaitan eh. Kapag mabait tayo sa iba, natutuwa sila. Kapag nakita nating natutuwa sila, sobra tayong natutuwa. It's a beautiful cycle of positivity. Ang kabaitan ay hindi lang basta pakitang taong kagandahang asal at paggalang. Ang tunay na kabaitan ay udyok ng malalim na pag-ibig at empatya. Higit pa riyan, ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos na dapat linangin natin. Number 7, tanggapin mong hindi ka perpekto. Paano ka sasaya kung palagi kang nagpapaka-perpekto? Alam ko ang feeling nito kasi perfectionist ako noon eh. Ayoko magkamali. Magagalit ako sa sarili ko kapag may palpak akong nagawa. Kahit maliit lang yon. Gusto ko kasi na perfect ang resulta ng lahat ng ginagawa ko. Pero hindi nangyari ang inaasahan ko. Na-stress lang ako. Kaya tanggapin natin na walang perpektong tao sa mundo. Kasali ka na dun. Kapag tanggap mo na hindi ka perpekto, mas lalo mong mamahalin ang sarili mo. At mas lalo kang sasaya. Ayos lang kung magkakamali ka. Ayos lang na may kapintasan ka. Ayos lang kung wala ka pang alam. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Di ba sabi ko kanina na ayos lang magkamali? Pero hindi yung pagkakamali na paulit-ulit. Lalo na kung ang pagkakamali ay mga seryosong bagay tulad ng drug addiction, weak moral character, cruelty. Hindi pwedeng tanggapin na lang yan dahil masamang gawa yan. Pero pwedeng labanan kasi kung wala kang ginagawa para maitama ang pagkakamali mo, ikaw na ang may kasalanan. Marami kasing mga tao na ginamit ang salitang embrace your imperfections para pagtakpan ang seryosong pagkakamali nila. Number 8, dapat may layunin ka. Ang bilis ng oras. Sayang kung wala kang ginagawa. Kung may purpose ka sa buhay, ang sarap gumising. Masarap gawin ang trabaho dahil excited tayong makita ang bunga ng ating pinaghirapan. Having a purpose is essential for personal growth and fulfillment. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng direksyon ang buhay at may kahulugan ang buhay. Nangangahulugan ito ng pag-alam kung ano ang gusto mong makamit at kung bakit ito mahalaga sa'yo. Ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong may layunin ay mas masaya, mas matatag, at mas matagumpay kaysa sa mga taong walang layunin sa buhay. Number 9, mahalin mo ang iyong sarili. Pero dapat na wasto lang at ibigin natin ang ating sarili sa makatwirang antas. Kasama rito ang pangangalaga sa sarili, paggalang sa sarili, at pagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili. Palagi kong sinasabi sa mga videos ko na lahat ng sobra ay masama. Kapag sobra mong minahal ang iyong sarili, magiging makasarili ka na niyan.
Dapat ilagay natin sa tamang lugar ang pag-ibig sa sarili. Sa totoo lang, napakahirap mahalin ng ibang tao kung hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo. Halimbawa, bad mood ka. Siyempre, wala kang ganang makipag-usap sa iba. Ganyan din ang self-love. May maibabahagi kang pag-ibig dahil pag-ibig ang laman ng puso mo. Pero siyempre, huwag mong kalimutan na unahing ibigin ng Diyos. Number 10, huwag kang mainggit. Ang inggit ay ang sakit o hinanakit na nadarama ng isa sa nakikitang kalamangan ng iba, kasabay ng pagnanasang sana'y ganoon din siya. Ang inggit ay nakaapekto sa buhay ng isa at nag-aalis ng kaligayahan. Mahalagang makita ang masamang nagagawa ng inggit. Ang inggit ay makaapekto sa kakayahan ng isang tao na masiyahan sa mabubuting bagay at makapag-aalis ng pagpapahalaga sa maraming kaloob na dulot ng buhay. Ang ganitong tendensya ay hindi magdudulot ng kaligayahan. Malalabanan natin ang inggit kung tayo ay magiging tunay na mapagpakumbaba. Tutulong ito sa atin na magkaroon ng pagpapahalaga sa kakayahan at katangian ng iba. Sinasabi ng Biblia sa Galatia 5:26, huwag tayong maging mapagmataas, huwag tayong makipagkumpetensya sa isa't isa, at huwag nating kainggitan ang isa't isa. Number 11, maging matatag at positibo. Sino nga ba ang walang problema? Gaya ng sabi sa Biblia, sa Ecclesiastes 3:4, may panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. May panahon ng paghagulgol at panahon ng pagsasayaw. Kung matatag tayo, mahaharap natin ang mga problema. May kakilala nga ako na sobrang dami ng sakit. Pero sinabi niya na mamamatay lang naman daw siya sa huli, ay gamitin na lang daw niya ang mga natitirang araw para magsaya. Hindi niya pinatatagal ang panghihina ng loob. Naaawa rin naman ako sa kanya. Pero tama siya, di ba? Maikli lang ang buhay. Kaya gamitin lang natin ang natitirang araw para mag-focus sa kaligayahan. Alisin natin sa isip natin ang negatibo. At pasalamatan natin ang Diyos sa mga bagay na nagagawa pa natin, lalo na para sa iba. Natutuhan kong mahalin at aliwin ang mga may sakit. Sa totoo lang, kapag inaaliw ko ang iba, nalilimutan ko ang sarili kong problema. Napaka-inspiring ang sinabi ng Santiago 1:12. Maligaya ang taong patuloy na nagtitiis ng pagsubok, dahil kapag kinalugdan siya, tatanggapin niya ang korona ng buhay. It's important to remember that happiness is not a destination, but a continuous journey. It's not about comparing your life with others, but about finding contentment and joy in your own journey. Remember, you deserve to be happy. Dapat malinaw ang pananaw mo sa buhay. Kung hindi malinaw ang takbo ng buhay mo, kung wala ka sa focus mo, makaka-attract ka lang ng kaguluhan sa buhay, na humahantong sa buhay na walang patutunguhan, at hindi ka masisiyahan sa resulta nito. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, at pakiramdam mo na stuck ka sa pangit na sitwasyon, naku-confuse ka, nawawala ka sa tamang landas, at blanco ka na, tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. It's in fact the beginning of something good that's about to happen. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ang ilan sa atin ay nakakabangga ng matinding pagsubok at naparalisa tayo ng takot. Hindi tayo makakaabante at maitatanong na lang natin sa ating sarili, ano ang susunod kong dapat gawin? Bakit ako narito? Paano ko mahahanap ang aking kagustuhan? In such testing times, what we really need is a change in attitude. Kung itigil lang natin ang pagpapaka-feeling victim at kontrolin lang natin ang ating sarili, magbabago din ang resulta ng sitwasyon natin. Kung hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay, gawin mo ang 5 bagay na ito. Number 1, maging responsable sa iyong sarili. Hindi ang ibang tao ang naglalagay sa iyo sa buhay na yan. Ikaw lang ang naglalagay dyan sa sarili mo. Kung naghihirap ka ngayon, kasalanan mo na yon. Kailangan kitang saktan ng katotohanan upang matuto kang lumaban. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkakaproblema ka. Your life will be no better than the plans you make and the action you take. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling buhay. Ikaw ang nagdidisenyo ng kinabukasan mo. Don't seek clarity from outside. Take full responsibility for your life right now. Lahat-lahat, mapabuti man o masama, nasa sayo na yon. May kalayaan kang pumili kung anong gawin mo. Pero harapin mo rin ang resulta sa bawat ginagawa mo. It's really important to take responsibility because when we are stuck, we tend to blame the outside world for our problems. Tigilan mo na ang pagsasabi na hindi mo alam ang iyong gagawin. Alam kong alam mo, pero hindi ka lang umaaksyon. Paano mo malalaman kung palagi ka lang nagkukulong sa sarili mong isipan? Decide to make it happen. Lahat ng katanungan ay may sagot.
Ang pagkilos na lang ang kulang. Take responsibility for your thoughts, for your feelings, for your words, and for your actions. To take responsibility for your life is to take responsibility for your powers of thinking, feeling, speaking, and acting. Because this is the structure of all human experience. Nabubuo ang buhay mo ngayon dahil sa iniisip mo noon, dahil sa nadarama mo noon, dahil sa mga salita mo noon, dahil sa mga kilos mo noon. It's not coincidence. You take responsibility when you accept that the thoughts you have are your thoughts coming from your mind. Kung ano ang iniisip mo, mararamdaman mo ito. Ang lahat ng nararamdaman mo ay mabibigkas mo. Kung ano ang lumalabas sa bibig mo, magiging gawain mo rin yon. Ibig sabihin na ikaw lang ang bumubuo ng buhay mo. Nobody can make you think, feel, say, or do anything. Nobody can push your buttons because you are the button maker. Ganun din sa ibang tao. Hindi mo sila makukontrol dahil sila lang ang kikilos kung ano yung nasa isipan nila. When we decide to gain clarity, we cut off any other possibilities from entering our lives. Number 2. Alamin mo ang mga bagay na nagdadala ng linaw sa buhay mo. Paano mo ba malalaman na ang bagay na yon ay nagdadala ng liwanag sa buhay mo? Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras na mag-isa ka lang. Kung single ka o wala kang kaibigan, kung may makikita kang tao na may karelasyon at may mga tunay na kaibigan, siguro malulungkot ka. Kahit na nga sa social media mo lang nakikita, naiinggit ka na. That's why it can make you feel like spending time with yourself is a bad thing. Kasi nahuhulma na ang isip mo na ang pangit palang mag-isa. Kaya pala ang gulo ng buhay mo kasi hindi mo nakikilala ng lubos ang sarili mo. What may seem like a very difficult time can actually be one of the most rewarding. By spending time alone, you can learn more about your true self and how to work toward ultimate happiness. Spend time with yourself. It is where everything begins. Dito mo malalaman ang totoo mong layunin sa buhay. Spending time with yourself is a huge step in the right direction when it comes to being happy alone. Mas lalong hindi maging malinaw ang ating buhay kung palagi na lang tayong napapalibutan ng mga ingay. Take time to breathe. Don't put too much pressure on yourself. If you find that you are frequently feeling stressed, anxious, or depressed, make time each day to focus on your inner thoughts and feelings. Start a journal and write down anything that comes to your mind. If you let yourself write freely for half an hour each day, you may be surprised by what you come up with. Journaling can help reach the core of emotional problems, and you may find that you learn something new about yourself each day. Subukan mong linisin ang isipan mo. Tanggalin mo ang sobrang pag-aalala. Tanggalin mo lahat ng negatibo na nasa loob ng ulo mo. Find a quiet place without distractions, and just let yourself be. Hindi kasi lahat ng ginagawa natin ay nagdudulot ng kalinawan sa buhay natin. Some actions make us feel positive, and some drain our energy. Pero kapag hihinto na lang tayo, hindi natin mapapansin kung ano ang mga pinagagawa natin at kung paano ito nakakaapekto sa buhay natin. Spend time with yourself so you will know what brings you clarity. Number 3, magtakda ka ng layunin. Sino ba ang walang goal sa buhay? Siyempre, yung mga taong walang narating sa buhay. Hindi ko sinasabi na mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi edukasyon ang basihan ng pagiging matagumpay ng isang tao. Ang ibig kong sabihin, ang mga taong walang goal sa buhay ay ang mga taong nakatunganga pa rin hanggang ngayon. Kailangang may goal ka sa buhay mo. Kung wala kang target, kung wala kang layunin, para ka lang naglalaro ng soccer. Palagi kang tumatakbo, pero hindi ka makakapuntos. Sabi ni Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. In order to have balance, we must chase goals and work on something worthwhile. Ang mga gawain natin ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Kung wala tayong mga gawain, ano pa ba ang silbi natin sa mundo? Do you set goals for yourself? What are your goals for the next 1 year? How about 3 years from now? 5 years? 10 years? What are your aspirations in life? Hindi ko sinasabi na goal mong yumaman. Kung yan naman ang gusto mo, hindi yan ang gawin mo. Kung isa ka sa mga taong hindi nagsiset ng goal dahil hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam dahil nasusobrahan ka lang sa pag-iisip. Don't find the perfect goal. Lahat ng goal na naiisip mo ay mas mabuti pa kaysa sa walang pinagkakaabalahan sa buhay. The trick is to start taking action and figure things out along the way. Kung gusto mong mag-workout araw-araw, goal na yan. Goal mo bang pumayat? Goal mo bang magbasa ng mga libro?
Goal mo bang mag-ano? Kahit na mga maliit na bagay, ay magagawa nating goal. Becoming active is an important part of gaining clarity. Sa kasamaang palad, maraming nagsasabi tungkol sa mga kagustuhan nila. Pero wala namang nangyayari. Puro ka na lang salita, pero wala ka namang ginagawa. Kasi wala kang goal sa buhay. Start with small goals and use momentum to achieve the big goal. Number 4, mag-meditate ka. Yun bang sanayin mong manahimik saglit? Kung kalmado ang isipan mo, syempre mas makakapag-isip ka ng maayos. Alam mo kung bakit ka naguguluhan? Hindi naman ito dahil sa mga pangyayari. Dahil ito sa isipan mo. Mind works like a magnet and attracts the things that vibrate at the same frequency. Kaya kailangan mong mapag-isa para makakapag-meditate ka. Ito ang paraan para makontrol mo ang iyong isipan at ma-develop mo ng maayos ang focus mo. Ulitin ko kung kalmado ang isipan mo, lahat ng problema mo ay mahahanapan mo ng solusyon. Para lang yang sa paaralan, kung handa na ang estudyante, biglang may pasulit ka agad. Katulad din sa buhay natin, kung handa na ang utak mo, magpapakita na ang solusyon. Ang isipan natin ay mahihahalin tulad natin sa ilog. Sa ibabaw ng tubig, sobrang lakas ng agos. Hampas dito, hampas doon. Napakaingay. Pero kung sumisid ka na sa gitna, stable lang ang daloy ng tubig. Sa pinakailalim, napaka-smooth lang, na para bang walang tubig. Ganyan din tayo dapat. Marami na rin ang mga taong makikitid ang utak. Kung sino pa yung makikitid ang utak, sila pa yung napakaingay. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Experience the stillness of your mind. When you reach deep down, with focus on any other nourishing activity, you will find the answer to all the questions you have in mind. Number 5, magpatulong ka. Paano gagaan ang buhay mo? Paano lilinaw ang buhay mo kung sobrang nahihirapan ka na? Alam mo, mahirap talagang magpatulong. Minsan nga maiisip natin na napakahina na natin at incompetent pa. Mas nakakatakot pa kung ang taong hinihingan mo ng tulong ay hindi tutulong sa'yo. Tapos may kasama pa yung masasakit na salita. Minsan din nakakahiya kung may tutulong man. Kasi maiisip natin na naging pabigat lang tayo sa buhay ng iba. Ganyan naman tayo, di ba? Lalo na kung pinapairal natin ang ating pride. But the truth is, most of the time, people love to help others and love to be asked for help. Plus, there's a lot of other reasons it's amazing to ask for help. Sa tingin mo ba iuunlad ang kumpanya kung wala ang mga empleyadong tumutulong? Sa tingin mo ba ay makakaya ng presidente ang trabaho niya kung wala ang mga nasa ibaba? Sa tingin mo ba ay aangat ang atleta kung walang nagpo-promote sa kanila? Lahat ng mga umuunlad ay may inaasahang tulong. May mga mentor na tumutulong sa kanila. May mentor din ako. No man is an island. Hindi natin kayang mag-isa palagi. You don't have to do it all alone. There's no successful person in the world who has done it all by himself. So seek help from counselors, coaches, and mentors whenever you feel it's necessary. May mga bagay na hindi natin alam na alam nila. May mga alam din tayo na hindi nila alam. Give and take. Kaya't kailangan nating humingi ng tulong at mag-abot ng tulong. Halimbawa, gusto mong magtayo ng gusali. Siyempre, magpapatulong ka sa arkitekto para sa magandang disenyo. Hindi mo kaya yon kung hindi ka architect. Hindi rin mabubuo ng architect ang gusaling yon kung wala ang engineer. Siyempre, hindi yan mabubuo kung wala ang mga skilled workers. Kita mo yan? We need help. We need mentors. We need counselors. Even asking your friend about a potential solution can really help. This is the value of feedback. So if you don't know what to do, don't wait for clarity to magically enter your life. You are creating your life, consciously or unconsciously, with your thoughts, emotions, and actions. Take full responsibility for creating clarity and take positive action. Remove yourself from any external influences that pull you down and drain your energy. Become active and find your clarity.